Ah, huwag kang matakot, nandito ako. Ha ha ha, hindi ako nagpakahirap ng maraming taon para lang sa wala. Bakit nakalabas na naman ako? Napakatuso talaga ng matandang iyan, hindi na sana natin siya ginamo. Tama ang sinabi ni Ahi. Naisahan ka na nga, masaya ka pa. Hindi natin sigurado kung sino ang naisahan. Nangako akong gagamutin ko siya, pero wala akong sinabing hindi ko na siya ulit lalasunin. Nilason mo ulit siya, bakit napakasalbahe mo? Oo, ayaw ba ni Ahi? Gusto ko. Noong una pa lang, wala nang bakas ng takot sa mga mata mo. Bagkus, nilason mo pa siya agad. Hindi ko nga alam kung bakit pinupuntirya mo siya. Siyempre, gaya nga ng sinabi ni Ahi. Sobrang talino ko talaga. Matagal ko nang napansin na hindi siya mabuting tao. Kumapit ka ng mahigpit, medyo nakakakaba ang susunod nating gagawin. Ajiyo, may malaking bolang bakal na gumugulong pababa, umalis na tayo. Masaya ba? Oo, masaya. Baka may mas matitindi pang patibong sa unahan. Gusto mo pa bang subukan? Gusto ko. Oo nga, nakakapagtaka rin talaga itong si Ahi. Hindi man lang natatakot. Kapag nandyan si Ajiyu, wala akong dapat ikatakot. Napaka-inosente talaga nitong si Ahi. Gusto mo naman ba? Kahit inosente si Ahi, ang cute-cute pa rin niya. Tara na, baby He. Kailangan nating makaisip agad ng paraan para makalabas bago maghating gabi. Para masabi sa lahat ang tungkol sa paglason. Sige. Saan ba tayo dapat dumaan? Ang galing ni Ajiyu, nil-iPad niya ako para makaiwas sa mga patibong. Siguradong makakalabas tayo dahil nandito si Ajiyu. Ang husay talaga ni Ajiyu. Siyempre naman. Sisiw lang sa akin ang mga patibong na ito, SHH. Dito tayo. Oh, multo. Ang duwag mo naman. Tignan mong mabuti. Bakit napakaraming papel dito? Siguro may isang taong isip bata pa rin hanggang ngayon. Gustong-gusto sigurong maglaro ng bahay-bahayan. Nakakadena ang mga paan nila. Balita ko, may isang malupit na sinaunang salamangka na tinatawag na kulong kaluluwa. Bakit sinasaniban ng mga patay? Para kulungin muna ang kaluluwa sa mga taong papel. Baka may mga galit na kaluluwa sa loob ng mga taong papel na nakatitig sa atin ngayon. Baka naghahanap sila ng magiging kapalit nila. Ayokong maging kapalit nila. Lumayas kayo. Anong nangyayari? Bakit hindi ko makontrol ang mga kamay ko? Hindi ako ang gumagalaw nito, kundi isang multo. Hello po sa inyong lahat. Kahit ano paman, hindi ko to kasalanan. Mukhang may nangyaring malagim na patayan dito. Kutob ko, may masamang mangyayari. Tara na, bilis. Talaga nga naman. Obra maestra ito ng nakakalasong sumpa ng kultong Wugo sa loob ng 100 taon. Hindi pa man ako nagsasalita, naramdaman mo na agad ang presensya ko. Gumagamit ng buhay na dugo ng tao para bumuo ng mga papay. Mukhang may ibubuga ka rin. Sariling sikap ko lang to. Sadyang pambihira lang talaga ang talento ko. Teka, hindi pa ako tapos magsalita. Pwede bang makinig ka muna? Alam mo ba ang ibig sabihin ng respeto? Gaano karaming makamandag na insekto ba ang dala mo? Nangingilabot ako sa mga hayop na maraming paa. Huwag kang matakot, hindi ko na ipapakita yan kay Ahi. Wala ka talagang pinag-aralan, isa kang mangmang na barbaro. Ang gawa sa papel ay mananatiling papel. Basura na nga, ginawa mo pang kayamanan. Ang gwapo mo talaga, Ajiyo. Isa kang anghenyo. Pero, mayroon ka ring kahinaan. Hindi ka mapapatay ng nakakalasong tubig na ito, pero siguradong matatakot ka. Gusto kong makita ang tunay mong mukha. Tingnan natin kung ikaw pa rin ba ang pipiliin nila.
Ang daming tubig, paano na to? Gio, huwag kang mag-alala. Marunong akong lumangoy, ililigtas kita. Huwag mo akong ipahamak ha. Gio, may humahawak sa akin sa ilalim ng tubig. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Nakilala ko si Agio sa kuweba ng mga bihag. Tapos, nakilala ko naman si Achi. Paano naman bago si Achi? Sa pagitan ni Agio at Achi. At pagkatapos, mayroon pa bang napakaraming mga binatilyong nakapula at may puting buhok na hindi ko man lang nakita. Wala sa mansyon si Seniora Siyangguan. Anong mahalagang sadyamot nandito ka sa ganitong oras ng gabi? Siya nga talaga. Katlong kapatid, masyado ka namang nag-aalala kay Seniora Siyangguan Oo nga. Bakit hindi ko nakikita yung dalawang magkasintahan? Kailangan pa bang itanong yan? Siguradong naglalambingan ng mga yun. At may himbing na ang tulog ngayon. Makinig kang mabuti sa akin. Kapag pinagbantaan nila ang Diyosa, kailangan mo siyang protektahan. Ang tungkulin ko ay protektahan ka, pero kapag hindi mo siya pinrotektahan, luluhod ako at magmamakaawa sa iyo rito mismo. Sasaksakin ko ng kutsilyo ang sarili ko, para mawalan ka ng manggagamot. Ano ba kasing hinaharap ang nakita ng baliw na to? Su Sheng, anong ginagawa mo? Kainahinala ang mga kinikilos ni Seniora Siyangguan dito. Sa gitna ng gabi, hindi ba dapat ko lang itong imbestigahan? Ang mga bakas ng masasamang espiritu. Sa bundok malapit sa bahay tuluyan, ay sinira mismo ng sarili niyang mga kamay. Kalapastanganan, minsan na niyang ginamit ang sarili niyang lakas para protektahan ang buhay ng lahat ng tao rito sa buong lungsod. Nagbabago ang tao. Seniora, sabihin mo sa akin. Hindi ka nakipagsabuatan sa mga masasamang espiritu, di ba? Hindi ko magagawa yun. Kung ganoon, pakiusap, Seniora. Hayaan mo kaming, kapkapan ka. Kapag napatunayan mong inosente ka, akong si Josian ay luluhod at hihingi ng tawad sa iyo rito mismo. Sige, kapkapan ninyo ako. Tayo na. Ginoo, inumin niyo na po ang gamot ninyo. Diyos ko po. Talagang balak niyang manlason. Ako. Nag-aalala lang talaga ako para kay Pinunong Jo at sa Binibini. Kung may magawa mang pagkakamali ang Binibini, nakikiusap ako, Pinunong Jo. Palagpasin ninyo siya kahit ngayon lang. Ako po ang may kasalanan ng lahat. Noong malason po kayo ng masamang espiritu, ipinagtabuyan niyo ako. Nag-alala po ako kaya bumalik ako para tulungan kayong tanggalin ang lason. Binibini, handa po akong tanggapin ang parusa para sa kanya. Iniligtas mo ang buhay ko. Paano ko naman masisikmurang parusahan ka? Kung pinipilit mong akuin ang kasalanan ni Wanzi, ang anak ang magbabayad sa kasalanan ng ina, maaari rin naman. Napakagandang ideya niyan, hindi ba? Siyangguan, lalasunin mo ba talaga sila? Siguradong isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Ano pa bang hindi pagkakaunawaan ang sinasabi mo? Kanina, kinapkapan siya ng mga tauhan ko sa mismong harapan mo. Peke pa ba yun? Kapatid, anong gagawin natin? Ang dating pinakamagaling na espadahin sa buong mundo, babagsak ba talaga sa ganitong kalagayan? Nanguli pa talaga ako. Hindi nga nakapagtataka sa pinakamagaling na disipulo ng Merong Villa, HMP. Kundi lang ako nangako bago ka mamatay na tutulungan kitang tuparin ang hiling mo. Hindi na sana ako makikisali sa gulong ito. May utang na loob ang pamilya kang mo kay Siyangguan Wanzi. Kaya kung nasa panganib siya, siguradong tutulungan ko siya kahit minsan. Kung totoo mang kasabwat ko ang mga masasamang espiritu, patayin niyo na lang ako rito mismo. Ginoo. Lubos na pampatulog po ito, hindi po ito lason. Pampatulog lang po ito, hindi kasi ako makatulog nitong mga nakaraang araw. Hindi naman siguro kasalanan ng gumamit ng pampatulog, hindi ba? Pumunta ako rito sa kalagitnaan ng gabi, dahil napanaginipan ko ang aking lolo at ama na nag-aalay sa tore. Hindi ko inaasahang mapagkakamalan pa akong masamang espiritu. Narinig nyo na, hindi masamang espiritu si Ginang May. Josian, nasaan na ang ipinangako mong pagluhod at paghingi ng tawad? Itabi mo na lang ang lakas mo para hamuli ng mga masasamang espiritu. Hindi ko kailangan ng pagluhod mo. Sino kaya talaga ang nakalaban nating nakaitim ngayong gabi? Marami pa ring misteryo sa nangyaring ito.
Nakita mo na, dapat mo talagang pasalamatan si Wanzi. Wala siyang ginawang kasalanan. Kaya hindi mo na kailangang akuin ang parusa niya. At syempre, hindi na rin kailangang magdusa ng anak mo para sa akin. Ikaw ang nag-utos sa akin na sundin ang plano. Tapos peke pala ang gamot na binigay mo. Hindi ka pa rin talaga nagtitiwala sa akin. Bakit ba galit na galit ka? Kung hindi ko binigay ang pampatulog na pulbos na yon, hindi ba't bumagsak ka na sana ngayong gabi? Di ba? Dati sinabi mong tutulungan mo akong patayin sina Luo Chaoqiao at Wenren Yan. Pero hindi mo ginawa. Tapos sinabi mo rin na tutulungan mo akong patayin si Wenren Boxiao pero hindi mo rin nagawa. Kung hindi ka nagtitiwala sa akin, paano naman ako magtitiwala sa'yo? Patawad kung ginalit kita, Ginang. Sa pagkakataong ito, hindi na kita lolokohin. Totoo na ang gamot na ito. Anong silbi niyan? Pinaghihinalaan na nila ako, kaya syempre may silbi yan. Gamit ang mapa mo. Bukas ng gabi, habang hindi sila makagalaw. Syempre, isasama ko ang mga tauhan ko para lusubin ang sektang Kanghai. Ano ba talaga ang plano mo? Ang plano ko, ibinabahagi ko lang sa mga taong pinakamalapit at pinagkakatiwalaan ko. Ginang, gusto ko lang malaman. Hanggang saan ang kayang gawin ang galit dyan sa puso mo? Syempre, sapat para isugal ko ang lahat-lahat. Paano na ang taong yun mula sa Miaojiang? Walang talab sa kanya ang kahit anong lason. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakabalik bukas ng gabi. Sige na, Ginang, ituloy natin. Ajiyo, nasaan ka? Ang malambot at madulas na pakiramdam sa tubig. Parang ang daming may pamilyar na presensya dito. Ano ba talagang nangyayari? Xiao Qing, tulungan mo akong hanapin si Ajiyo. 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 Ang lakas kaya ni Ajiyo. Baka gumamit siya ng kakayahang paliitin ng katawan niya. Posible yun. Ajiyo. Sige. Nagtatago ka sa akin. Ano? Tatalo na lang ako. Ayoko nang mabuhay. Magpapakamatay na ako. Teka, may Mandarin Dokgu siya kaya hindi siya mamamatay. Paano siya mamamatay? Oo, hindi nga ako mamamatay. Pero inanad ako ng tubig at nompag ang ulo ko. Baka magka-amnesia ako at ma-in love sa ibang gwapo at batang Ginoo. Posible naman yun, di ba? Tatalo na ako ngayon din. Magkaka-amnesia at maghahanap ng gwapong Ginoo. Ha 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 ha. Ha. Ang pangako ni Ajiyo. Ajiyo. Achi, hindi ako si Achi. Chiyan, hindi ako si Chiyan. Ang pinakamamahal ko. Hindi ako ang pinakamamahal mo. Ang pangit-pangit ko na ngayon. Wala na ang puting buhok at maputing balat ko. Paano ko aaminin to? Napakaganda ng panahon ngayon. May buwan pa. Hindi lang buwan, may hangin at mga ulap din. May malalaking puno at lunti ang damo pa. Siguradong ito na ang pinakamaswerteng araw ko. Dahil kasama ko ang taong pinakamamahal ko. Habang pinagmamasdan ng napakagandang tanawing ito. Ang taong pinakamamahal ni Ahi ay walang iba kundi ako. Hindi takot sa akin si Ahi. Ano naman ang ikakatakot niya? Ajiyo. Naiyak ka ba dahil sa akin? Mga bata lang ang umiiyak. Hindi ako iiyak. Yung dugo mo sa ilong, kumalat sa akin. Ang dumi-dumi na, hindi ko na kayang tingnan. Loko kang Ajiyo, dudumihan kita ng husto. Ha 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 ha. Ajiyo, Ajiyo. Nilalamig ka ba? Hindi. Ang pangit ko ngayon. Hindi mo ako pwedeng halikan. May sikmura mo pa ba akong halikan sa itsurang ito? Hindi napakaganda kaya ni Ahi. Ikaw ang pinakamaganda. Pinakamagandang tao sa buong mundo. Ahi, tingnan mo ako. Hindi ako makatingin Hindi na ba ako gwapo? Siyempre, si Ajiyo ang pinakagwapong tao sa buong mundo. Bakit ayaw mo akong tingnan? Sira ulo, pwede bang magkaroon ka ng kaunting kumpiyansa sa sarili? Ang lalaking magugustuhan ng isang binibining tulad ko, ay siyempre ang pinaka-perpektong tao sa buong mundo, no? Ang weird ko ba? Manahimik ka nga.
Patawad po, mga bayani, patawad po. Hindi ko po sinadyang istorbohin ang pananahimik nyo. Akala ko kasi nakasalubong ako ng engkanto sa bundok. Ha, huwag kang matakot, hindi kami mga engkanto. Naharang kami ng mga bandido sa bundok. Kinuha nila lahat ng damit ng asawa ko. Kuya, mayroon ba kayong malinis na damit na pwedeng bilhin? At baka pwede ring makihiram ng lugar para makapag-ayos kami kahit saglit. Diyos ko, sobrang natakot ako. Malapit lang dito ang bahay ko, sumunod kayong dalawa sa akin. Ayoko namang sa buong biyahe nating ito, ay may makakita sa katawan ng asawa ko. Ang bilis namang magbago ng anyo ng espiritu ng bundok na to, nakakamangha talaga. Gusto ko sanang ipasuot kay Ahi ang mga damit ko. Saka na lang kapag may pagkakataon. Saang lugar to? Sa kanlurang labas ng bayan. Hindi ito kalayuan sa bayan. May nangyari bang insidente ng pagkalason sa loob ng bayan? Ligtas ang pinagkukunan natin ng tubig. Wala, maaga kasing ipinabantay ni Pinunong Joe ang tubig. Hanggat nandito si Pinunong Joe, walang lusot ang mga masasamang espiritu. Ligtas ang tubig natin. Ano pa kayang kasamaan ng binabalak nila? Bilisan natin, kailangan na nating bumalik. Ilipad mo ako, sige na. Ang galing mo talaga, Bayaning Fang. Nung isang araw mga tulisan, kahapon mga manloloko, at ngayon naman baboy damo. Kanina nga lang, may mag-asawang hinubere ng mga bandido. Hinabol daw kaya napatalon sila sa ilog. Hindi tayo pwedeng pumayag na patuloy na gumawa ng kasamaan ng mga bandidong yan. Bayaning Fang, hindi nyo na ba hahanapin ang kasamahan nyo? May nakakita raw sa kanya sa baryo ng Watong. Laging may mas mahalagang dapat unahin, pero kailangan kong pigilan ang anumang kasamaan. Ngayong gabi, susundin natin ang utos ng pinuno para sa kain ng Kanghai. Hanapin ang taksil na si Wenren. Patayin agad ang sino mang makita. Aha, kayo pala ang nagnakaw doon sa mag-asawa. Akong si Pham Songhe ang tatapos sa inyo. Sa ngalan ng hustisya, magbabayad kayo. Sinong tanga ang nangharang sa mag-asawang yun para makaengkwentro pa natin si Pham Songhe? Masaya ba ang magnakaw, ha? Dito sa liblib na bundok na to, napakagandang binibini pero ang kasama ay isang haklubang matanda. Sayang na biyaya, mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin para magpakasarap sa buhay. Ahi, nakakapagod na sigurong maglakad. Halika, isasakay kita sa kabayo. Ajiyo, hindi tayo pwedeng basta-bastang mang-api ng iba, pero may nang insulto sa aking ulyaning matanda daw ako. Sabi nila, hindi raw ako nababagay sa'yo. Tara, turuan natin sila ng leksyon. Sino kayong malalakas ang loob na pagnakawan ng batang amo? Sabihin nyo ang mga pangalan nyo. Wala akong kinatatakutan, hindi ko itatago ang pangalan ko. Ha ha ha. Sige, tagpasin nyo ako. Ako ang demonyong espada, ang ikatlong anak ng pamilyang Dao. Humanda kayo. Ano? Hindi nga. Muli. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ang pagpuksa natin sa mga demonyo ngayon ay dahil sa pagkakaisa nating lahat. Patawad, naging pabaya ako sa aking mga paghahanda. Bilis, bigyan nyo ng bagong tsaa si Batang Among daw. Hindi naman madaling malasing ng ikatlong kapatid ko ah. Anong nangyari sa kanya, Ginoo? Bakit sobrang asim naman yata nito? Siguradong pinagtitripan na naman ako ng babaeng yan na si Luo Chowkiao. Paniguradong nagtatanim pa rin siya ng galit tungkol doon sa gintong isda. Kapatid, tikman mo to. Ang sarap nito. Wala rito si Binibining Chu at si Ginoong Ajiyo. Nakapagtataka naman. Anong nakapagtataka doon? Masyadong malandi ang mga taga Miao Jiang na yon, parang mga babaeng bayaran kung kumilos. Sinong nakakaalam kung saang lupalop na naman sila nagpapakawala? Siguradong umalis si Binibining Chu para hulihin sila. Ibang-iba ako sa kanya. Ni hindi ko nga alam kung anong itsura ng bahay aliwan na yan o kung saan man yan matatagpuan eh. Kagabi, muntik ko nang mapagkamalang masamang espiritu si Binibining Siyangguan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nahuhuli ang tunay na demonyong nagtatago sa lungsod. Teka, baka naman may lason to. Hayaan mo na ang mga nakatatanda ang mamroblema dyan. Bata ka pa naman, batang amungso. Sakto naman ang pagkakataon. May nakuha kaming bagong set ng mga laruan at puzzle. Ay padadala ko maya-maya sa kwarto mo para mal-arrow mo. Huwag nyo nga akong ituring na bata. Kalma lang po, batang amungso. Nagpadala na ng mga tauhan ng Panginoong Joe para bantayang mabuti ang pagkain at mga pinagkukunan ng tubig. Mahigpit ang ginagawang pagbabantay sa bawat sulok. Kaya imposibleng malagyan nila ito ng lason. Maiwan ko muna kayo, magpakabusog kayong lahat. Papalitan ko lang ng damit si Yan Er. Oh. Ang anak ko.
Kinuha nila ang anak ko. Sa silangan ako pupunta. Kapatid, hintayin mo ako. Kaming tatlong magkakapatid ay pupunta sa timog. Teka, sa kanluran kami. Ako naman sa hilaga. Siguradong si Shangguan Wanzi ito. Siya nga, sigurado ako. Gusto niyang patayin ang anak natin. Alam kong hindi mo gusto si Yanner. Pero kadugo mo pa rin siya. Sarili mo siyang anak. Hahayaan mo na lang ba siyang mamatay ng ganyan? Ano naman kung mamatay siya? Kung talagang gusto siyang patayin ni Wanzi, edi mas mabuti. Ang patayin ng isang taong hindi naman dapat nabuhay ay tatapos sa lahat ng problema natin. Paputok yon. Narinig kong sabi nila na magpapaputok daw sila sa piging mamayang gabi. Tradisyon na ito ng Kangzhou. Mukhang nagsisimula na ang piging. Anong ginagawa mo? Makakasama yan sa katawan mo. May laso ng mga abong yan. Hindi naman sa ganun. Siguradong may masamang nangyari sa loob. At baka delikado pa nga doon. Anong gagawin natin? Tumakas na kaya tayo. Pero paano si Binibining Merong? Pati na rin ang tatlong magkakapatid na daw. Nasa loob pa silang lahat. Kailangan natin silang iligtas. Akala ko ba ayaw mong nakikialam sa problema ng iba? Iba ang sitwasyon ngayon. Dahil nandito sa syudad na ito ang mga matatalik kong kaibigan. Mahirap na kapag walang sasalo ng sisi para sa akin. Tama ang sinabi ni Eugeo. So good, iligtas natin ang ating mga matatalik na kaibigan. So good, iligtas natin ang ating mga matatalik na kaibigan. Anong nangyayari sa'yo? Pangatlo, kanina ka papanay ang bahinga. Sipon ba yan? Baka naman marami kang ginawang kalokohan kamakailan. Kaya ka kinakarma ngayon. Sabi ko na nga sa inyo yung mga kumakalat na balita tungkol sa pagpatay at panununog. Hindi ako ang may gawa nun. At lalong hindi ako isang walang pusong mamatay tao. Diyos ko po, tingnan nyo to. Sumugod ng buong lakas ang syudad ng Yunwang ngayon. Sila, plano nilang wasakin ang buong probinsya ng Kanghai. Ikaw ba talaga ang taong yun? Kuya, pangalawang kuya, kayo muna ang pumihil sa kanila. Babalik ako sa mansiyon ni Senyor Joe. Siguradong may matinding labanan doon. Ako po ay isang scholar mula sa Jinyu Yuan. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan nyo, Senyor Joe. At ngayong nakita ko na kayo sa personal, talagang kakaiba ang inyong presensya. Masyado naman po kayong magalang, Ginoong Jin. O baka mas mabuting tawagin ko kayong Pinunong Jin. Nako, kalimutan nyo na ang pagiging pinuno. Titulo lamang yan. Talagang minamahal ng lubos ni Senyor Joe at ng kanyang asawa ang batang ito. Hindi talaga po pwedeng masaktan kahit kaunti. Hindi katulad ng bata sa kahon ng mga libro ko. Sa 12 yugto ng oras, 11 yugto siyang natutulog. Huwag na kayong magalit, Senyor Joe. Kung hindi dahil sa akin, paano nyo mapapangasawa ang inyong magandang may bahay at magkaroon ng ganitong kakyo na anak? Matindi ang laso ng aking payong na pumapatay ng kaluluwa. Kung pipilitin mong gamitin ang iyong kapangyarihan, habang hindi maayos ang iyong emosyon, madali nitong masisira ang iyong mga laman loob. Senyorita, ikaw nga talaga. Bistado na ang sabuatan ni Shangguan Wanzi at ng mga masasamang espiritu. Ngayon, wala na talagang makakaprotekta sa kanya. Pero, bakit parang hindi man lang siya nagulat? Matagal na kaya niya itong alam at wala lang siyang pakialam. Ikaw nga talaga. HMP, Gunggong. Nang makita mo ang tatay mo, natuto ka rin sa wakas na lumuhad at magbigay galang. Senyorita.
Ang angkan ng Siyangguan ay isinugal ang kanilang buhay para sa Kanghay sa loob ng 100 taon. Paano mong nagawang makipagsabuatan sa mga masasamang espiritu? Sinamantala mo pa ang kahinaan namin para dukutin ang anak ko. Sino ka para questionin ako? Ha 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 ha. Nang palibutan ng Kanghay noon, nagpadala ng mensahero ang Seniora para balitaan si Wenren Boxiao na nasa labas. Pero nagpumilit ka pang sumama. Namatay na silang lahat. Nang makita kong naiwan kayong dalawa na mag-isa, kaya naisipan ko na tuloy kayong paglapitin. Pero napakatibay ng paninindigan ni Wenren Boxiao. Kahit mamatay siya, ayaw kanyang galawin. Pinilit niyang labanan ng laso ng pagnanasa. Kahit na masira ang kapangyarihan niya at malagay sa panganib ang kanyang buhay, pinalayas kanya. Pero sadyang matigas ang ulo mo at bumalik ka pa rin. Noong mga oras na iyon, nawalan na ng malay si Wenren Boxiao. Kaya pinagsamantalahan mo siya. Hindi ba't pagsasamantala rin iyon sa kahinaan ng isang tao? Natakot lang kasi akong mamatay siya. Gusto ko lang naman siyang iligtas. Sayang nga lang, hindi kaagad pinatay ng Panginoong Wenren ng mga oras na iyon. Kaya naman ngayon, ako ang nagkaroon ng pagkakataong manamantala. Ang sinasabi nilang perpekto at wagas na pag-iibigan. Pagmamahalang nakahandang sumuong sa buhay at kamatayan. Lahat ng mga dramang ito tungkol sa tapat na pag-ibig sa mundo, ay pawang mga kasinungalingan at panlilinlang lamang. Huwag mo siyang hawakan. Nagalit ka na niyan. Anong magagawa natin? Ang kaligayahang pinagsaluhan namin ng Seniora sa kama ay gustong-gusto ko. Kahit na puno ng galit ang puso mo, bakit mo kailangang ibaba ng ganito ang sarili mo? Tawan ko ito, kaya ako ang magpapasya. Kung gusto ko, ginagawa ko. Kung ayaw ko, tatanggihan ko. Paanong naging pagpapababa ng sarili iyon? May 2 babae ang Panginoong Wenren. At ang Seniora ay may 2 lalaki. Napakapatas lang, hindi ba? Pero hindi kita lalaki. At lalong hindi rin ako pag-aari ng sino mang lalaki, naiintindihan mo. Basta kung saan ka masaya. HMP. Seniora, hindi ba't nandidiri ka ng husto sa mga taong ito? Patayin mo sila. Sige na, patayin mo na sila. Nangako ako sa kanya, na ikaw mismo ang kukuha ng mga buhay nila. Kung bumagal ka pa ng kaunti, baka hindi na ako nakapagpigil at napatay ko na sila. Oh. Huwag mo siyang patayin, Binibini, kung papatay ka. Huwag po ako. Bilis, patayin mo na. Matagal ko nang hinihintay ang eksenang magpapatayan ng mag-asawa. Sino yan? Kahit saan man ako magpunta, hindi ko itatago ang pangalan ko. Sa labas, kilala ako bilang si Dao Lao Luo. Ako ang 3 anak ng pamilya Dao. Putrejes ka. Kayo pala ang nag-ipit sa akin. Ajiyo, tulad nga ng inaasahan, nasa bingit ng kamatayan ng ating matalik na kaibigan. Ahi, mabuti na lang at umabot tayo. Matalik na kaibigan, nandito na kami para iligtas ka. Sino ba sa tingin nyo ang naglagay sa akin sa bingit ng kamatayan? Oh. Ikaw yon. Dahil sa'yo, nakita ni Ahi ang pinakakaawa-awang hitsura ko. Ako lang ang may kayang gumamot sa laso ng buong lungsod. Kapag pinatay mo ako, isasama ko silang lahat sa hukay. Sigurado ka bang laso nang tumama sa kanila? Anong ibig mong sabihin? Hulaan mo, pinuno. Nahati tayo sa 4 na grupo para sa lakayin ng Kanghay. Pero may nawawalang isang grupo. Nawawala ang lahat ng residente sa lungsod. Itinago na sila ng mga bantay. Bigla na lang bumalik ang lakas ni Merong Niefe. Marami na tayong namatay. Pinuno, pulbos ng panghihina ang tumama sa kanila. Hindi po yun lason. Pansamantala lang silang manghihina dahil doon. Para sa iyong reputasyon. Ibinigay mo ang posisyon bilang pinuno at nakipagsabuatan ka sa mga demonyo. Ginawa ko yun dahil, kung hindi, paano mo ako lubos na pagkakatiwalaan? Kung hindi ka naniwala sa akin, paano mo ilalabas ng sabay-sabay ang buong puwersa ng lungsod ng Cloud Emperor? At kung hindi mo inilabas ang buong puwersa mo, paano ko kayo makukulong sa isang patibong? At ubusin kayong lahat ng sabay-sabay. Ang astig mo, ate. Ajiyo, ikaw ang pinakaastig. Napakalupit talaga ng babaeng ito, napakalalim mag-isip, hindi pwedeng maliitin.
Shangguan Wanzi, ikaw, para sa plano mo, hindi ka nag-atubiling ibigay ang sarili mo sa akin. Sa tingin mo ba magpapasalamat sila sa'yo? Kapag kumalat ito, sasabihin pa nilang wala kang kahihiyan. Ang dignidad mo bilang isang babae ay tuluyan ng nasira. Isang walang lamang katawan lang naman ito. Anong pagsuko ng sarili ang sinasabi mo? At saka, kapag kumalat ito, dignidad ba talaga nino ang masisira? Ang sinasabi nilang labis na pagkasira ng puso kaya nagbago ang ugali. Ang sinasabi nilang pagguho ng kanyang isipan. Ang pakikipag-alyansa sa kasamaan ni Shangguan. 1Z. Mula umpisa hanggang dulo, ay puro pagpapanggap lang niya. Isang perpekto at walang bahid na pag-arte. Walang nakakaalam. Sa 3 araw na kinulong niya ang sarili sa kanyang silid. Kung gaano karaming plano ang binubuo niya sa kanyang isipan. Kung anong patibong ang kanyang inilatag. Dahil hindi na mababago ang katotohanan. Kailangan mong panindigan at akuin ang responsibilidad. Ang pampalaglag na gamot na pinainom ko sa'yo. Hindi mo ininom. Huwag. Buhay na sanggol ito. Anong masama doon? Ikaw. Pagkatapos doon, nagpanggap siya sa bawat hakbang na ang kanyang pag-ibig ay nauwi sa puot. Ginamit ang pagkakatuklas sa planong paglason sa mag-ina para magmukhang napilitang bitiwan ang kapangyarihan at umatras sa malayong mansyon. Gaya ng inaasahan, hindi nakapagpigil si Jin Yuyuan at sinamantala ang pagkakataon para bisitahin siya. Ginamit ang paghihiganti bilang pain para hulihin siya sa patibong. Likas na maingat at mapagduda si Jin Yuyuan, ngunit sa pagkakataong ito ay tuluyan siyang nabulag. Nakakasiguro siyang handang isuko ni Shangguan Wanzi ang sarili para makapaghiganti. Kaya tuluyan niyang ibinaba ang kanyang depensa at kumpiyansang inilatag ang buong plano ng kanyang sabuatan. Napakabulok talaga. Nananatili pa rin ang dalisay mong isipan. Marami kang naging pagkakataon para patayin ako gamit ang isang saksak ng espada. Pero sadyang pinatagal ko to hanggang ngayon. Madali lang kitang patayin. Pero hindi lang ikaw ang pakay kong tapusin. Kahit mamatay ang Panginoon ng syudad, mayroon at mayroon pa ring papalit sa kanya. Hanggat nakatayo pa ang lungsod ng Yunhuang, hinding-hindi matatapos ang kasamaan. Wala naman talagang kayamanan. Sadyang inakit mo rito ang mga pinakamagagaling. Para lang patayin kaming lahat. Masyadong nakatago ang kuta nyo. Kaya hinayaan kong kayo na mismo ang lumapit sa sarili nyong kamatayan. Para lang mapatay mo ako. Wala kang pakialam kung maaga ang lalaki mo. At wala kang pakialam kung mawala ang dangal mo. Nabaliw ka na, lalaki man yan. O kahit pa ang dangal na yan. Pawang mga kahibangan nyo lang yan. Napilit nyong iginagapos sa mga kababaihan sa mundong ito. Para sa akin. Wala itong kwenta. Anong nangyayari sa akin? Ang bilis ba ng tibok ng puso mo? Yung bang tuwing nakikita mo siya, parang sobra kang nananabik at biglang umiinit ang pakiramdam mo. Aba, binabati kita, kaibigan, in love ka na. Hindi ka ba natatakot na baka masyadong makatotohanan ng pag-arte mong to? At sa huli ay ikaw mismo ang mahulog sa sarili mong patibong dahil sa umpisa pa lang. Alam ko na kung anong kahihinatnan ng plano ko. Pero naniwala ako. Ikaw ang unang taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng 20 taon. Isang malaking karangalan naman yun para sa akin. Kailanman pala, hindi siya nagbago. Gaya pa rin noong una kaming nagkita kung saan natalo niya ako. Talagang nakakabihag pa rin siya ng puso. Ang bangis mo naman, binibini. HMPH, sanay na ko sa samot-saring magagandang babae. Pero kailanman ay hindi ako nagpatali kahit kanino. Isa kaya akong malayang binata. Malabong main love ako, hindi mangyayari yon. So good. Oh. Oh. Ha ha. 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 Anong iniiyak-iyak mo dyan? Hindi pa naman siya patay, di ba? Binibini. Bakit mo iniligtas si Yan Er? Isa rin siyang mamamayan ng Shanghai. Patawad. Patawad po. Ha. Ang dumi. Nadumihan ang damit ko. Sumigaw ka pa at patutulugin kita.
Bakit hindi pa bumabalik ang ikatlong kapatid natin? Baka naman pumatay at nanunog na naman siya. Bakit ang daming tao sa kabilang banda? Samantalang dito sa atin, iilan lang ang napadpad. Hindi ko inasahang ganyan kakabagal kumilos. Ito ba ang mga sundalong sinanay ni Wenren Boxiao? Iginagalang kita. Nakapagligtas na ako ng 32. 32 lang, 33 na ang sa akin. Tingnan natin kung sino ang mas maraming male iligtas. Kahit ang pinuno, hindi ako mapipigilan sa kung ano man ang kahaharapin ko. Kung wawasakin ninyo ang lupain ng Kanghay, paano pa ako magnanakaw sa mayaman para ibigay sa mahirap? Labanan natin sila. Magaling talagang magplano ang Seniorite Siangguan na yon. Mukhang hindi na natin kailangan pang makialam. Ang manikang ito ay katulad ng manika ni Wenren Boxiao. Pareho silang napakapangit. Patanjin nga, patanjin ako. Ang tanga-tanga talaga ni Ahi. Hindi ko ito ipapakita kay Ahi. HMP, si Agio ang tunay na tanga. Agio, paano kung masaktan mo siya? Kalma lang, nandito naman ako. Kanang braso ang may sugat sa kanya, bakit ginalaw mo ang kaliwa? Oo nga pala, kanang braso ang may sugat sa kanya. Bakit ko ba ginalaw ang kaliwa niyang braso? Kasalanan mo to napakapangit kasi ng ginawa mong manika. Hindi ko na tuloy malaman kung alin ang kaliwa at kanan. Pinag-alala mo patuloy ng husto ang Ahi ko. Hindi bata ang nasa loob ng kumot na yan, kundi isang manikang ginawa niya. Hindi lang iyan manika, kundi isang napakapangit na manikang ginawa niya. Pero, mukha lang talaga siyang ordinaryong bata Isa itong taong papel. Tulad ng nakita natin noong nakaraan sa tagong silid sa ilalim ng lupa. Eksaktong-eksakto. Ang mga manikang papel sa loob ng lihim na silid na puno ng dugo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng yon. Hindi mo ba narinig? Kinakausap ka ng Ahi namin. Ano kung ako nga? Galit ka sa pamilyang yon. Oo, galit ako sa kanila. Isa ka sa kanila. Ang batang yon ang nakakuha ng atensyon ng buong pamilya, na inalaga ang mabuti ng mga magulang. Kung ikaw siya, hindi ka dapat ganyan kagalit sa kanila. Tama, kung ako nga siya. Bakit naman ako magagalit ng ganito sa pamilyang yon? Siya ba yung sanggol sa duyan? Ang hina mo naman, Ahi. Ang ginamit sa manikang papel na to ay mga buto ng sanggol. Kung siya ang sanggol na yon, paano siya nakakatayo ng buhay na buhay dito, Mali? Ang dapat pala ay nakaluhod ng buhay na buhay. Binaligtad ang ugnayan ng mga tao sa loob ng lihim na silid. Ang sanggol ang tunay na binigyan ng atensyon ng buong pamilya. Tang batang akala mo'y inalaga ang mabuti, ay ang batang binaliwala. Kung ano ang ipinag-gate sa'yo, iyon ang mas gusto mong makuha. Kaya sa loob ng lihim na silid ng mga manikang papel, gumawa na lang siya ng ilusyon na minamahal siya ng pamilya niya. Ang hina talaga ni Ahi. Ang tagal-tagal bago nakuha. Ang galing talaga ni Ahi. Yung matagal ko nang inisip pero hindi ko maintindihan. Naisip agad ni Ahi ng ganito kabilis. Ha. Hindi inasahan na ang alas ko para mabuhay ay booking mo na pala. Malino na nakita mo na ang lahat, pero nagpanggap ka pa ring walang alam. Para mapababa ang depensa ko. Napakalalim talaga ng pag-iisip mo. Totoo yan. Ganyan talaga ako, napakatalas ng ngipin. Matalas ang isip. Alam kong matalas ang isip. Sinadya ko lang subukan kung alam ba talaga ni Ahi Ngayon, alam mo na ha. Mukha lang walang alam ang Agio natin. Pero sobrang talino niya talaga. Ang manikang pamalit buhay na ginawa mula sa dugot laman ng pamilya ay kayang magpagaling ng 100 sugat at kaya ring pumitid ng isang buhay. Buong buhay ko, lagi akong nagdududa. Kaya hindi ko hinihiwalayan ang manikang ito. Itinago ko sa sarili ko ang alas na ito. Ngayong araw, napilitan akong magtago ng Mad Alien. Pero sa huli, natalo pa rin ako sa lahat. Manikang ginawa mula sa dugot laman ng pamilya. Huwag mong sabihin. Ginamit mo ang sarili mong kapatid para gawin ang manikang iyan. Oo. Noong pinatay ng mga halimaw ang buong pamilya namin, pinili ng lolo't lola ko na hamarang at iligtas siya. Nang bihagin kaming dalawa, pinili ng mga magulang ko na gamitin ang gamot para sa kanya. Kaya ngayon, pinili ko rin siya para gawing manika. Paborito talaga siya ng lahat, hindi ba? Ikaw ang
20 taon na ang nakararaan. Anak ng mga sikat na espadakrimang sina Yezi at Shui Jinan. Huwag mong banggitin sa akin ang mga taong iyon. Mga tinaguriang bayani at perpektong mag-asawa. Pero lahat ng iyon ay isang malaking biro. Maiintindihan ko kung iligtas ng lolo't lola ang kapatid ko. Kung iniligtas man ng mga magulang ko ang mga tao sa bayan. At hindi nakakuha ng lunas para sa sarili, hindi ko sila sinisisi. Dahil iyon ang tama. Pero bakit? Bakit nung nakuha na nila ang nag-iisang lunas na iyon, hindi pa rin ako ang pinili nila? Mas bata pa si Yuyan. Hindi na niya kakayanin. Ibigay na natin sa kanya ang gamot. Paano naman ako, si Molly? Kaya pa ni Molly ng ilang araw. Kahit ang paghinga ko ay sobrang sakit na. Paano ko pa ba kakayanin? Gusto ko rin ng gamot. Gusto ko rin mabuhay. Pero kinabukasan, inilibing na nila ako sa ilalim ng lupa. Alam nyo ba ang pakiramdam na hindi makagalaw pero gising ang isip? Habang pinapakinggan ng mga peke nilang iyak nang ilagay ako sa kabaong. Tapos maririnig mo pa ang patak ng lupang unti-unting ibinabaon ka ng buhay. Alam nyo ba kung gaano kasakit yon? Alam kong iyon ay isang uri ng matinding galit. Galit na gustong pumatay ng lahat ng tao. Pinilit ng mga magulang na mamili sa sarili nilang mga anak. Hanggang sa huli, sarili nilang mga kamay ang naglibing ng buhay sa panganay nila. Ang tao sa likod nito ay isang demonyo, higit pa sa pagpapahirap. Para sa kanya, isa lang itong laro. Parang ito yung naging pagpili ni Zhao Rongyu sa bayan ng Shaocheng. Parehong kahit ano pa ang piliin mo. Gagamitin niya ang pangalan ng kapatid niya para maglakbay sa mundong ito. Sa puso niya, mas matindi ba ang galit niya sa kanyang kapatid? O mas matimbang ang inggit? Bakit? Bakit ba? Bakit palagi na lang hindi ako ang pinipili? Kyo. Kapag namatay na ang tao, nararamdaman pa rin kaya nila ang nangyayari sa paligid. Mula sa paglalarawan niya, hindi ito laso na direktang nakamamatay. Isa itong gamot na magbibigay ng matinding sakit para magmukha kang patay, tama ba? Kaya lumaban at nakatiis pa siya ng ilang sandali. Pero inakala ng mga magulang niya na patay na siya, kaya inilibing na siya. Sino ba kasing gagamit ng ganitong kalupit na paraan para pahirapan sila? Ano naman kung sinukuan nila ako? Sa huli, patay din naman silang lahat, haha. Hindi ba't patay na rin silang lahat? Pinrotektahan nilang lahat si Inyu. Pero bakit hindi man lang nila inisip na anak din nila ako? Pero tignan mo ngayon. Sa mundong ito, ako na lang ang natitirang buhay. Gamit ang pangalan niya. At bitbit ang buhay niya. Galit na galit ako sa paboritismo nila. Pero naiinggit din ako dahil gusto ko ring maranasan na piliin ng walang pag-aalinlangan. Kaya ginamit ko ang pinakamasamang paraan para agawin ang pagkatao niya at magpanggap. Pero sa huli, wala rin akong nakuha. Kumalma ka muna. Pwede pa natin itong pag-usapan ng maayos. Paano siya nakalabas mula sa kabaong? At saan nanggaling ang mga kakaiba niyang kapangyarihan? Paano siya naging Panginoon ng syudad? Siguradong may malaking sabuatan sa likod nito. Dapat noon ko pa nalaman. Kailanman ay hindi pumanig sa akin ang langit. Matagal na akong talunan sa larong ito. Ang mga taong iniligtas ninyo ay sinasamba kayo na parang mga Diyos at Santo. Paano kaya kung sirain ko ang mga ilusyon nila? Parang isinama ko na rin pala kayo sa kamatayan ko. Ha ha ha, ang galing talaga, ha ha ha, huli ka. Ikaw. Hindi pa nabubura ang mga kasalanan mo at hindi mo pabayad ang mga utang mo. Bilang anak ng mga dakilang ninuno ng Kanghay, ang mga paakit na dinanas mo noon ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya. Kahit na kailangan mong lumuhod, pilitin mo munang mabuhay para sa akin. Ajiyo. Ang ganitong klaseng tao-tauhan, kailangan ba talaga ng dugo at laman ng sariling pamilya para magawa? Enerhiya. Hay! Natatakot ako na baka balang araw, hindi ko magawang maging patas sa kanila. Kaya isa na lang ang maging anak natin. Kahit lalaki o babae pa yan. Sapat na ang isang anak. Hindi rin naman imposibleng magkaroon tayo ng kambal. Ano bang ginagawa mo? Tinitingnan ko lang kung nandyan na ang anak natin. Sa galing kong ito, sigurado akong parating na siya. Ginoong Wenren, maaari ba kaming makinig sa paglilitis? Sa paglilitis ng mga mabibigat na kriminal dito sa Kanghay. Wala pang naging patakaran na pwedeng manood ang mga tagalabas. Gusto ko rin namang marinig. Hindi naman nakapako ang mga patakaran. Kaya pwede rin kayong manood. Dahil sa pagkalipol ng mga masasamang espiritu ngayon, malaki ang naging tulong ninyong dalawa sa ganitong paglilitis. Hindi natin siya pwedeng piliting magsalita. Dati, halatang halata na gusto niya pang mabuhay. Bakit ngayon? Parang wala na siyang pakialam sa mangyayari. Baka naintindihan na niya.
Na ganoon lang talaga ang 也就这 kamatayan. 么一回事吧。 Napakaraming misteryo tungkol kay Agio. Napakatindi ng mga sugat niya. Pero bakit ang bilis nitong gumaling? At bakit habang tinitiis niya ang ganoong klaseng sakit, nagagawa niya pa ring umaktong parang walang nangyari? Ang nakakakilabot na pugad ng mga insekto sa ilalim ng balat niya. Mga insekto ba ang bumuo sa kanya? O baka naman tuluyan na siyang kinain ng mga ito? Agio, huwag kang mamatay. Huwag kang tumakbo. Kung hindi dahil sa ugnayang ito na ibinigay niya sa akin, baka ang mga magagawa ko sa hinaharap ay mas malala pa sa ginawa ni Limo Yan. 吓唬不起吧？ Jing Yuan. Ano ba talagang kailangan para magsalita ka? Puntahin niyo si Shangguan Wanzi para magtanong. Imposible. Buisit. Sige na, tawagin niyo na si Wanzi. Gusto mo raw akong makita, ni ayaw ko ngang marinig ang boses mo. Pero kung ikaw ang magtatanong, nakahanda akong sabihin ang lahat-lahat. Kung ganun, sabihin mo na ang lahat ng nalalaman mo. Noon, may nagpadala ng isang kahoy na kahon. Ang gamot na iyon. Sa nakababata kong kapatid na punta, rinig na rinig ko ang mga iyakan sa paligid ko, habang inilalagay nila ako sa kabaong ng buhay. Kinalaunan, may nagbukas ng kabaong ko. Itinapon ka ng mga magulang mo na parang basura. Nagalit ka ba? Syempre. Nagalit ako. Iniuwi niya ako. At pinatay ang mga magulang ko sa mismong harapan ko. Habang ang kapatid ko naman, matagal nang nalagutan ng hininga. Tinuruan niya ako ng mahikang gumawa ng papel na pamalit buhay. Dinala niya ako pabalik sa Yunhuang. At ginawa niya akong kapalit niya bilang bagong Panginoon ng syudad. Ang taong tinutukoy niya ay parang iisang tao lang na sinasabi ni Binibining Zhao. Malamang nga. Pero nakakapagtaka ang naging ngiti niya. Parang may nahulaan na siya. Pero ayaw niya talagang sabihin kung sino ang taong iyon. Nasaan ba siya ngayon? Isang malaking misteryo kung nasaan siya. Wala akong kaalam-alam. Nasaan ang kuta ng walang hanggang syudad ng Yunhuang? Masyado na akong maraming sinabi ngayon. At masyadong maraming alaala ang bumalik. Sumasakit na ang ulo ko. Hindi ko na maalala. 1Z. Sinasadya niyang ipitin ang sagot. Babalik na lang ako bukas. Ito. Para sa iyo, kapag hawak mo ito, hindi mo na kailangang mag-alala na tatakas pa ako. Kung magsisisi man ako sa mga kasalanan ko, magkakaroon pa ba ako ng pagkakataong magsimula ulit? Pagkakataong magsimula ulit, hindi. Hindi ito hinihingi sa iba, kundi pinaghihirapan mo mismo. Bayaran mo muna ang lahat ng utang mo at pagbayaran ang mga kasalanan mo, bago mo tanungin sa sarili mo kung karapat-dapat ka. Panginoong Joe, napakahalaga po ng taong nasa loob. Maraming salamat sa pag-aabala mo, Binibini. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ano bang ginagawa mo? Ehi, laro tayo. Maglaro kang mag-isa, matutulog na ako. Sige na nga. Kung ayaw maglaro ni Ehi, edi huwag na. AGU, maglaro tayo ng mas nakakaaliw. Ehi, hindi ka na ba matutulog? Siyempre, mas mahalaga ang makasama ka kaysa sa pagtulog, Ehi. Medyo sumasakit ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. Pero kaya ko tong tiisin, Ehi. Ituloy na natin. Hindi pwede. Bakit? Kasi may dalaw ako ngayon. Anong dalaw? AGU, hindi ko sinasadya. Hindi ko rin naman inaasahan na dadatnan ako ngayon eh. Nasugatan ka, dumudugo oh. Hindi ito sugat. Regla ito. Normal lang itong nangyayari sa mga babae buwan-buwan. Sinabi ko naman kasing sasamahan kitang maglaro eh. Malay ko ba na dadatnan ako sa ganitong oras? Pwede bang huwag na lang yan dumating? Marunong ako sa pressure points, gagana ba yun? Pwede naman kitang samahan sa ibang paraan. Hindi naman bawal yun. Anong paraan? Humiga ka lang dyan at huwag kang malikot, naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko. Habang pinagmamasdan ang seryoso niyang mukha, pakiramdam ko, naging isa akong maliit na manika na inaalagaan niya. Ang maliliit at gumagalaw na balahibo sa dulo ng ilong niya, ay sobrang cute talaga. Anong problema? Masakit ba ang tiyan mo? Hindi naman Ehi, hindi mo na ba ako pwedeng samahan? Kasi nahihirapan ka na eh. Kasalanan ko to, kaya ka nasasaktan. Bakit ba sumasakit yan? Normal lang sa mga babae na sumakit ang tiyan kapag bagong dating ang dalaw. Ibig sabihin ba niyan, buwan-buwan kang nasasaktan ng ganito? Hindi naman sumasakit ito dati. Sumakit lang to nung nababad ako sa tubig kamakailan. AGU, hindi kaya ako tanga. Takot lang akong mawala ka. Pero ikaw yung tanga.
Binibining Siyangguan. Nakahuli rin ako ng masamang tao ngayon. Nakatulong ba ako? Siyempre naman, malaking tulong yun. Kay ganda ng panahon, nagkataon pang nagkita tayo rito. Matandang demonyong daw, bakit ka ba nakikisawsaw? Isa kaya akong kagalang-galang na Ginoo, HMP. Maniakis ka talagang mang-e-espada ka. Sa loob ng damit. Nahuli tayo ng isang hakbang. Iyon ang babaeng manggagamot. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Yi Moly, anong gusto mong sabihin? Alam kong ibinigay mo sa akin ng tao-tauhan. Dahil gusto mo talagang magsimula ulit. Kung nabigyan pa tayo ng mas maraming oras, siguro natutunan din kitang mahalin kahit kaunti. Ang talaarawan ko ay nakatago sa bahay aliwan. Hanapin mo si Shanguan Wanzi. Kung nakilala lang kita 20 taon na ang nakararaan, baka sakaling nagkaroon pa ako ng ibang landas na pwedeng piliin. Walang salitang kung sa mundong ito. Huwag kang lalayo sa paglalakbay mo sa kabilang buhay. Hintayin mong ipadala ko sila para samahan ka. May kahinaan ka na ngayon. Hindi ito maganda. Gio. Hindi pa umaga. Matulog ka na ulit. Binibining Lin, gabi na, bakit nag-iisa ka pa sa kalsada? Ihahatid na kita pabalik sa pagamutan. Kagagaling ko lang sa panggagamot, hindi mo na kailangang mag-abala, ginoong opisyal. Kaya ako nang umuwi mag-isa. Mga kawal, kumilos na kayo. Bilasin nyo, dakpin nyo agad ang manggagamot na si Lin at dalhin siya rito. Ano? Arestuhin si Binibining Lin. Hindi bumalik sa pagamutan si Binibining Lin kagabi. Kagalang-galang na monghe. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Ako ang abang mongheng si Xuanzang. Mula pa ako sa silangang lupain ng Tang. Patungo ako sa kanluran upang kumuha ng mga banal na kasulatan. Naku po, isa pala kayong tunay na banal na monghe. Bakit hindi nyo agad sinabi sa akin na may nakatuloy palang buhay na Buddha rito sa ating bahay panuluyan? Amo, wala po akong natatandaan. Kung kailan may tumuloy na isang iginagalang na monghe sa atin, nakapagtataka talaga. Saan ba yung silangang lupain ng Tang na yan? Ano naman kaya itong sinasabi nilang paglalakbay pakanluran para kumuha ng banal na kasulatan? Sa dami ng taon kong pananatili rito sa lungsod ng Zhou, bakit ngayon ko lang yata ito narinig? Binibining Lin, nawala ka ng walang bakas, tila naglaho na parang bula. Ang lahat ng kabutihan mo. Isa lang ba itong malaking kasinungalingan? Magpasalamat ka na lang at hindi kayo nagkaharap. Napakagaling niyang magtago ng tunay na lakas. Sigurado akong hindi pangkaraniwan ang mga pamamaraan niya. Kung kinalaban mo siya, malamang ikaw na ang nakahiga sa kabaong ngayon. Hindi ko kailangan ng pag-aalo mo. Mga hangal na umiibig. Ano ba kasing mapapala niyo sa pag-ibig? Ambisyon at kapangyarihan ang mas mahalaga. Nang malaman ni Chuhi ang tungkol sa nakaraan at kalunos-lunos na sinapit ni Himoli, labis siyang nagulat sa kanyang natuklasan. Kaya naman isinama niya si Agio upang mag-alay ng insenso rito sa magandang tuktok ng bundok. Sa iyo nararapat ang pagiging Panginoon ng Zhou. Hindi na sana ako ng gulo pa. Kailanman ay hindi naging akin ang posisyon bilang Panginoon ng Zhou. Kahit sino na may kakayahang protektahan ng lungsod na ito, ay karapat dapat maging Panginoon ng Zhou. Wenren, nasa iyo ang kakayahang iyan. Habang ako, mayroon pa akong mga bagay na kailangang tapusin. Ngayong araw din ay aalis na ako sa Shanghai. Pero napakaraming maling paratang ang ibinato sa iyo. Napakaraming paghihirap ang tiniis mo, Wanzi. Kahit minsan ba, namuhi ka sa akin, ay tinuring mo lang rin akong parang isang pangkaraniwang mamamayan. Oo, namuhi ako. Kung ganoon, mabuti, kahit sandali lang. Patunay iyon na minsan niya rin akong minahal.
Hindi mo kasalanan ang nangyari. Wenren, palayain mo na ang sarili mo. Pero nangyari na. At nariyan si Luo Chaoqiao. Ang hindi makalimot ay kailanman hindi naging si Shangguan Wanzi, kundi si Wenren Boxiao. Walang pakialam si Shangguan Wanzi sa usapin ng kadalisayan. Pero siya, pilit niya itong dinidibdib. Alam mo naman talaga ang totoo. Hindi dahil sa ibang tao kaya ako nakipaghiwalay sa'yo. Marami lang talagang bagay ang nagbago. Kaya nagbago na rin ang nararamdaman natin. May utang akong tawad sa'yo, para lang mapasali si Yunwan sa plano. Pinilit kong tanggapin ni Wenren Boxiao ang taong kinasusuklaman niya. Sabi ng iba, ginawa ko raw ito para sa kabutihan ng lahat, pero para sa akin. Isa lang akong mapagpanggap, hindi ko kailangan ng tawad mo. Magpalit ka ng sapatos, aalalahanin mo ako habang buhay. Diba? Oo. Hindi mo kasalanan ng pagkamatay ni Jin Yuyuan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi Jin Yuyuan ang pangalan niya. Siya si Mo Li. Binibining Shangguan. Maraming salamat sa tulong ninyong dalawa sa gulo rito sa Shanghai. Kung kakailanganin nyo man ng tulong sa hinaharap, asahan ninyong tutulungan ko kayo. Wala iyon, binibining Shangguan. Mabuti lang talaga ang puso namin ni Ajio. Obligasyon naming tumulong kapag may nakikita kaming inaapi. Diba, Ajio? Dati, kung makapuna ka sa iba na nagpapapansin, wagas. Pero ngayon, sa harap ni Shangguan Wanzi, ikaw pala itong grabeng magpapansin. Bakit kailangan mo pang ngumiti ng ganyan, Kat Ames? HMP. Nang pumunta ako sa Wenraoxiang, nakita kong nag-aagaw buhay si Jinye. Tinulungan niya akong mahanap ang isang bagay. Kaya tinulungan ko rin siyang magparating ng mensahe. Sabi niya, kung matutulungan raw siyang mapagaling ni Ginoong Ajio sa lason niya, tiyak na may malaking pabuya siyang ibibigay. Malaking pabuya. Ajio, ang yaman kaya niya. Siguradong ang dami niyang gintot pilak. Dahil mukhang seryoso naman siya, wala namang masama kung pupuntahan natin siya. Kaya bagay na bagay talaga kayong dalawa eh. Pareho kayong mukhang pera. Binibining Shangguan. Gusto kong sumama sa iyong makipagsapalaran. At bakit mo naman gustong sumama sa akin? Kasi, gusto kita. Simula nung mapanaginipan kong isinugol mo ang buhay mo, para iligtas ang buong bayan. Doon nakita sinimulang magustuhan. Ano naman ang nagustuhan mo sa akin? Gusto ko yung pagiging matapang at palaban mo. May malakas kang paninindigan para sa kabutihan. Hindi ka tulad ng ibang mga binibini na makitid ang pananaw sa mundo, na ang iniisip lang palagi ay kung paano pasayahin ang kani-kanilang asawa. Ang tanging alam lang ay sining at musika, at maghapon lang sa pananahi. Pero, marami na rin akong nakilalang mga binibini na kayang gawing sandata ang kanilang panulat at idinadaan sa musika ang kanilang damdamin. Ang pagmamahal sa bayan na bitbit nila sa kanilang puso ay hindi bababa sa pagmamahal nating mga humahawak ng espada. Kung walang mga mananahi, saan manggagaling ang mga damit na suot mo? Kung walang sining at musika, sino ang aawit at magkukwento tungkol sa ganda ng ating mundo? Ang pakikipaglaban sa digmaan ay para protektahan ang bayan. Pero ang pagsusulat ay isang paraan din para bantayan ang puso ng mga tao. Kung ang mga binibining iyon ay ipinanganak sa probinsya ng Shanghai at pinalaki bilang pinuno ng bayan, baka mas magaling pa sila kaysa sa akin. Magkaiba lang ang aming kapaligiran at mga pamamaraan. Kaya mahirap husgahan kung sino ang mas angat, ako at sila. Wala namang mas nakatataas sa amin. Hindi nagkukulang ang mundo sa magagandang tanawin. Pero kailangan mo itong makita ng sarili mong mga mata para magkaroon ka ng sariling pag-unawa. Tingnan mo ang mga bulubundukin sa malayo at ang malamig na usok sa ibabaw ng ilog. Kaysa magkulong sa isang maliit na mundo at mag-aral ng paulit-ulit, mas maganda pang mangabayo ng buong araw. Amuyin ng simoy ng hangin at halimuyak ng kalikasan. At pakinggan ang agos ng tubig. Terena. Masyado ba akong isip bata? Isa kang binibining kahanga-hanga. Hindi naman palaging masama ang pagiging isip bata. Ibig sabihin lang yan, mahaba pa ang lalakbayin mo, at marami ka pang pwedeng matutunan. Masalimuot man ang iyong pinagmulan. Yung babaeng yun, panay ang sabi na gusto niya maging tatay ko ah. Bakit ba ang walang kwenta ko? Og.
Tumigil ka na sa pagiging maniakis na stalker. May balita mula sa kuta. Alam nilang gumagawa ka ng kasamaan sa labas. Ginagamit mo ang pangalan ng matandang daw para sirain ang reputasyon natin. Pagbalik natin, siguradong paparusahan ka ng sekta. Ewan ko lang kung sapat ng putulin ng isang kamay mo. Mga kuya ko, tunay niyo kong kapatid. May pagpupulong at pagsasanay sa sekta. Pinapabalik na tayo agad. Kapatid, bumaba ka na riyan. Paano mo kumapoprotektahan kung ganyan ka kalayo? Hala, ang dumi ng sahig, yung bago kong damit. Mamatay na ako. Kapatid, iligtas mo ko. Iniwan niya ni Senny o Rita bago siya umalis. Alam kong marami akong nagawang kasalanan. Aalis na ako kasama si Yan-er. Anak ko si Yan-er. Natural lang na sa piling ko siya lumaki at mapalaking mabuti. Kailan kaya eksakto mangyayari yon? Baka hindi ko mapigil ang patayin siya. AGU, bumili ka ng tanghulo pa uwi, bawal ang mga kakanin. Pag sumakit ang ngipin mo sa dami ng kinain mo, ako ang masasaktan. Bakit naman masasaktan si Ahi pag sumakit ang ngipin ko? Siyempre, kasi gusto kita. Ano pa nga ba? Ganun pala ako kagusto ni Ahi. 何有这么喜欢我呀？ Iligtas mo ko, binibining Cho, tulungan mo ko. Ibibigay ko sa iyo lahat ng mga mahiwagang sibat ko. Ginoong Jean, bakit ka naging ganyan kapangit? 丑巴巴的啦。 Paano ka naging ganyan kapangit? AGU, huwag mong gayahin ang sinasabi ko ah. Narinig ko kay binibining Siyangguan na may kailangan ka raw hilingin sa amin. Ang sabi ng babaeng Siyangguan na yon, may ipapagawa ka raw sa amin. HMP, hindi ko kaya ginagaya yung sinasabi mo. Nandito ang lahat ng ginto, pilak, mga alahas at mga koleksyon ko. Ibibigay ko na lahat sa'yo. Pwede ba nitong iligtas ang buhay ko? Ha? Lumayo ka sa akin. Ahi, gusto kitang makita. Itong isa kay AGO. Itong dalawa naman sa akin. Itong isa kay AGO. Itong tatlo naman sa akin. Ahi, bakit ang konti lang ng sa 这么 akin? 一点点。 Konti ba? Nag-iipon lang ako ng mas marami para may bili kita ng tanghulo. Ang kulit talaga nitong si AGO, mahilig pang maglaro ng mga insekto. Baka makagat ka at maubos niyan. Kapag pinatago natin yan sa labas, sisingilin pa tayo ng bayad. Ikaw ang taong gusto ko, kaya hindi kita sisingilin. Ahi. Ang bait mo talaga. Naniwala naman agad siya. Kay AGO ang isa. Sa akin ang dalawa. Kay AGO ang isa. Sa akin ang tatlo. Anong nangyari sa'yo? Bakit namumulay ang mukha mo? Wala naman. Naisip ko lang na ang ganda-ganda talaga ni Eike. Aba, syempre naman, ang Diyos ang ito kaya ay kasing ganda ng bulaklak. Magkaibigan ng kabayo at si Xiao Qing. Bakit hindi kaya natin bigyan ng pangalan ng kabayo? Si Xiao Qing ang boss. Pangalawa naman ang kabayo. At siya lang din ang nag-iisang kabayo. Alam ko na, tatawagin natin siyang QR code, HMM. Kung susundan natin itong pinakamaikling daan, basta dumaan tayo sa Watong Village sa unahan, makakarating na tayo sa Yang City. Ano bang nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Lagi kang tulala at lutang. May masakit ba sa'yo? Wala naman. Medyo masakit lang talaga ang tiyan ko. Kasalanan ko talaga kung bakit sumasakit ang tiyan ni AGO. Pangako, aalagaan ko na ng mabuti ang sarili ko. Hinding-hindi ko nahahayaang mahirapan pa si AGO. Kapag nahihirapan siya, nasasaktan din ako. Dahil si AGO ang taong pinakagusto ko. AGO, pagod na ako. Gusto ko nang magpahinga. Hinding-hindi ko pwedeng hayaang makita ng babaeng gusto ko na nagbabasa ako ng mga ganitong klaseng bagay. AGU, tulog ka na ba? Tulog na ako. Hi! Sana lang talaga naiintindihan ko ang mga nakasulat dito. Ang hirap naman kasing basahin itong puso ng binatilyong si AGO. Pero sa bagay, dahil apektado siya ng hormones, sinalo niya yung hirap ko dahil sa buwan ng dalaw. Kaya paniguradong nag-iiba-iba talaga ang mood niya ngayon. Ang sama-sama ko talaga. Hinayaan kong magduse siya ng ganito. Pero handa pa rin siyang akuin ang lahat ng ito para sa akin. Pinapatunayan lang nito na sobrang mahal niya talaga ako. Ajiyo, ipinapangako ko, mas dodoblehin ko pa ang pagmamahal ko sa iyo mula ngayon. Parang ang daming tao doon sa unahan ah. Gusto mo bang lapitan natin para tingnan? Gusto mong pumunta? Teredon. Ay, ikaw.
Ano ba talagang ginawa mo nung nagtago ka sa loob ng karwahe? Bakit parang sobrang init mo? Ang taas yata ng lagnat mo. Natulog lang naman ako. Wala akong ginawang kahit ano. Hindi ko naman gagawin ang mga kalokohang bagay na yon. 我也不会做。 Patayin siya. Huminahon muna kayong lahat. Wala pang malino na patunay sa mga nangyayari. Huwag kayong padalos-dalos, siguradong siya ang may kasalanan. Simula nang ipanganak siya, sunod-sunod na ang kamalasan, nauna na ang peste. Tapos nagkabaha pa at may mga nalunod. Tingnan niyo ang itsura niya, mukha siyang halimaw at hindi tao. Isa siyang salot. Ang nanay niya, may sakit ngayon at hindi na makabangon sa kama. Ang tatay naman niya, nahulog kaya namatay. Kapag hindi natin siya pinatay, tayong lahat ang madadami at mapapahamak. Binibini, huwag na kayong makialam dito. Papatay kayo ng bata, hindi ba kayo natatakot na hulihin kayo ng mga kawal ng bayan, HMPH? Ang batang yan ay isang salot na may puting buhok. Nagdala siya ng kamatayan sa sarili niyang mga magulang. Ayon sa batas ng aming nayon, kailangan siyang lunurin sa lawa. Ahey, napakadali lang iligtas ng batang yan. Papatayin ko ang lahat ng mga may ingay na taga rito, matanda man o bata. Huwag ka munang ang gumawa ng gulo dyan. Ayon sa mga batas ninyo, may iba pa bang paraan para maligtas siya? Ang batas namin, kapag walang nagmamahal sa isang tao, kailangan siyang lunurin. Pero kung may magmamahal sa kanya, at handang protektahan siya, makakaligtas siya. Hindi maaaring baguhin ang batas ng nayon ng Watong. Para sa anak ng pamilya Zhang na si Chong Yang, mayroon bang handang magmahal sa kanya? Kung gayon, lunurin na siya. Alam kong si Ahi ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Pero huwag kang magmadali. Tingnan muna natin. Itigil nyo yan. Handa akong mahalin siya. Kapag iniligtas mo siya, ikaw na ang ako sa buong buhay niya. Kahit anong gulo pa ang mangyari. Ikaw lang ang mag-isang mananagot. Wala dapat sisihan. Napag-isipan ko na to ng mabuti. Hindi ako magsisisi. Ayos ka lang ba? Bumalik ka na sa trabaho at huwag kang tatamad-tamad. Ginoong Fang, bakit ka nandito? Binibini, tinatawag mo ba akong bayani? Ha? Mahigit isang buwan pa lang tayong hindi nagkikita, nakalimutan mo na agad ako. Nagkakamali po kayo ng tao, Binibini. Hindi po Fang ang apelyido ko. Ako po si Song. Song Tainyu. Bata pa lang po, dito na ako lumaki sa Nayong Watong. Pangangaso po ang ikinabubuhay ko. Kahit kailan, hindi pa ako nakakalabas sa Nayong ito. Siya talaga ang bayaning si Fang. Hindi ba't ang pangalan ay isa lamang titulo? Hindi na mahalaga kung tawagin man siyang Fang Songhe o hindi, ang mahalaga. Sabi mo, Song na ang apelyido mo ngayon, anong nangyayari? Bakit ganoon? Isang sulyap lang sa akin ng binatang iyan. Parang may ihiyata ako sa matinding takot. Song Tainyu ba talaga ang pangalan mo? Wala ka man lang bang natatandaan sa pangalang Fang Songhe? Kahit kailan, hindi ko pa po narinig yan. Patanjin nga ng kamay mo. Kamay ito ng isang sanay humawak ng espada. Nagkakamali po kayong dalawa. Araw-araw po akong nagsisibak ng kahoy, kaya sanay na sanay ang kamay ko sa paghawak ng itak. Kailanman ay hindi pa po ako nakakahawak ng anumang espada. Galing pa kami sa malayong lugar. Pwede ba kaming makitira sa inyo kahit isang gabi lang? Magbabayad kami. Sumunod po kayo sa akin. Huwag na po kayong magbayad. Wala pong bayad ang pagtulong sa kapwa. Hindi nga talaga siya si Fang Songhe. Siyempre naman. Paano ka ba nakakasiguro? Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, kumukulo na agad ang dugo ko. Hay! Bakit naman kaya siya nagkaganyan? Nasugatan ba siya, na trauma, o baka naman nalason? Wala namang problema sa pangangatawan niya. Pero, baka nagkamali lang din ako ng tingin. Bakit hindi na lang natin hiwain ang tiyan niya para masuri? Baka sakaling mahanap natin kung ano ang problema. Sa unang tingin pa lang, alam kong mabuti siyang tao. Sigurado akong masyado lang akong nag-isip kanina. Nagtayo ako ng kubo sa bakanteng lote sa silangan ng Nayon at doon ako mag-isang nakatira. Malapit na tayo. Siguradong may patraidor na umatake kay Ginoong Fang kaya niya nakalimutan ng nakaraan niya. Kailangan natin siyang tulungan, ayoko nga. Naiinis ako sa kanya. Pasensya na, payak lang ang bahay ko. Dalawa lang ang kwarto rito. Kaso, higit sa dalawa kayo. Magkasama kami ni AGU sa iisang kwarto. Bagay na bagay talaga sina Ginoong AGU at Binibining Chu. Sa unang tingin pa lang, alam mong itinadhana sila sa isa't isa. Talagang ginawa para sa isa't isa. Napakasaya at napakatamis ng kanilang relasyon. Mukha naman siyang matino tignan. Hindi rin naman masyadong nakakainis.
Tulungan na natin siya. At huwag kang ang gumamit ng mga salitang hindi mo alam. Iyan ang pagkakalarawan ni Sulingki sa patalim na nasa puso niya. Kaya ginamit ko ang salitang mukhang matino. Mali ba ang pagkakaintindi ko sa wika ng gitnang kapatagan? Kuya Song, yung patakaran sa nayon nyo na kapag walang nagmamahal sa'yo, ay kailangang lunurin sa lawa. Hindi ba nakakapagtaka yon? Iyan talaga ang patakaran sa nayon. Kung wala ka man lang kahit na ano, wala kang karapatang mabuhay sa mundong ito. Ganyan talaga dito sa gitnang kapatagan. Bakit naman kailangan niyang mamatay dahil lang tinalikuran siya ng ibang tao? Gising na si Chong Yang. May masakit pa ba sa'yo? Gutom ka na ba? Ipagluluto kita. Kuya Song, sige na, asikasuhin mo na ang mga kailangan mong gawin. Hihintayin ka namin sa labas. Chong Yang, lalaruin ka namin ni Eugeo. Gusto mo ba? Nilalamig ka ba? Eugeo, pwede bang tumulong ka rin? Tulungan mo akong hugasan ng mga kamay ni Chong Yang. Sus, matuto ka namang mag-alaga ng bata. Yan kaya ang unang hakbang para maging mabuting magulang. Kapag nagkaroon na tayo ng sariling anak balang araw, siguradong marami ka ring gagawing ganito. Sa panahong kasama ko siya, araw-araw akong pinapanatiling malinis. Muntik ko nang makalimutan, na dati rin pala akong ganito kadungis, at nakakadiring tingnan. Ikaw na ang gumawa. Gio, kung ang anak ko yan, sa ganyang edad, siguradong kayanan niyang makipag-agawan ng pagkain sa mga halimaw. Kayang dumukot ng puso at apdo at magbaon ng buto sa ilang. At maging hari sa gubat ng mga kamandag. Hindi na niya kailangang maghintay na alagaan siya ng ganyan. Yan ba ang tingin mo sa normal na paglaki ng isang bata? Bakit naman hindi? Ganyan naman ako lumaki. Bakit ganyan kalagkit? Ang tingin mo sa akin? Gusto mo na naman ba akong saktan? Wala akong panahong gawin yan. Kumain na tayo. Kuya Song, lalo kang nagiging magaling sa pag-aasikaso Hindi naman masyadong magaling ang luto ko. At kaunti lang ang ating mga sangkap. Kaya pagtiyagaan nyo na lang muna. Hindi naman kami mapili sa pagkain. Sa itsura pa lang, ang sarap na ng luto mo, Kuya Song. May lason yan. Masyado lang talagang maarte si Kuya Song. Huwag mo na siyang pansinin. Para sa akin, masarap naman ang luto mo. Talaga bang ganon kasama ang luto ko? Tingin ko isa siyang delubyo sa kusina. Hindi ko akalain na kahit maayos ang panlabas na anyo ni Ginoong Fang, ay nakamamatay pala ang kanyang luto. Mukhang pangkaraniwan lang naman ang pagkain. Pero kung hindi sobrang alat, ay sobrang asim naman. Talagang hindi nakakayanin ng panlasa ng kahit sinong tao. Huwag kang gumamit ng maling salita. Hindi naman mali ang mga salita ko Pero pagdating sa wika ng gitnang kapatagan, sino ba ang mas nakakaintindi, ikaw o ako? Tingin ko talaga, may kakaiba sa nayon na ito. Kakaiba ang mga patakaran, kakaiba ang mga tao, at mas kakaiba ang mga nangyayari rito. Eugeo, anong salita ito? Ilan? Ilan? Oo, yung ilan, sa ilang beses. Nakakuha ako ng aklat para matutong magbasa. Hindi ko maintindihan ang mga nakasulat. Natatandaan ko lang ang itsura nila. Gusto ko sanang matutong magbasa. Ang sipag naman mag-aral ni Eugeo. Anong salita naman ito? Siwang. Yung siwang sa puwang. Init. Yung init na nakakapaso. Tapos ito, alog. Yung alog sa paggalaw. At ito, sarap. Yung sarap na nakaka-addict. Sigurado ka bang matinong aklat yung sinasabi mo? Mayroon ba kasing bastos na aklat rito sa gitnang kapatagan? Nasaan ba ang libro? Ilabas mo nga at patanjin. Kinuha na pabalik ni Fang Songhe. Si Master Fang. Talaga. Pinahiram niya sa akin nung naglilinis ng kwarto si Ehi. Marami-rami rin akong natandaang mga salita. Kaso bawal daw basahin ng matagal kaya binawi niya agad. Baka naman pinagbibintangan mo lang si Master Fang. Bakit ko naman siya pagbibintangan? Ang pangalan na niya ngayon ay Song Tainyu. Magkaibigan kami ni Song Tainyu. Parang kayo ni Dao Laosan, matalik na magkaibigan. Tama. Hay nako. Baka naman naulanan sila kaya sinipon. Nasa loob kaya si Young Master at ang asawa niya. Kailangan kong pumasok. Ako ba ang amo rito o ikaw?
Binibini, papasok kayo sa nayo ng Watong. Sabi nila, mahigit 60 taon na ang nakalipas nang may dumating na demonyong puti ang buhok sa nayong iyan. Pinagpapatay niya ang lahat. At ang sino mang pumasok, hindi na nakalabas pa. Kung hindi lang dahil kay Ginoong Kai, hindi talaga ako lalapit dyan. Humanap na lang kayo ng ibang daan. Baka mamatay lang kayo. Sa tingin ko, dahil sobrang galing ni Young Master, siguradong walang magiging problema. Umikot na lang tayo at maghintay sa labasan ng nayon. Kuya Song, nakita mo ba si AGO? Umalis siya kanina. Babalik din yun agad. Ligtas naman dito sa nayon. Hindi yun makakalayo. Nasaktan ng walang dahilan. Pareho ng buhok. Hindi tayo pareho. Kanina mo pa ako sinusundan. Anong balak mo? Pareho rin ang buhok ng taong yun. May ganyan din ba sa labas? O baka naman maraming tao rin sa labas ang may ayaw sa atin? Ano naman kung ayaw nila sa atin? Kinamumuhian ko yan. Di patayin na lang sila. Ayaw sa akin ng sarili kong pamilya. Pero si kuya, hindi galit sa akin. Hindi rin galit sa akin si ate, at hindi rin siya galit sa'yo. Pero paano naman ang pamilya ni ate? Wala rito ang pamilya ni ate. Hindi ba maganda rito? Lumayas ka. Nakakarindi talaga ang mga kalambang na to. AGO. Oo. Nandyan na ang halimaw na kumakain ng tao, kumakain ako ng tao. Itutumba ko si Ehi, kakagaitan ng balat niya at sisipsipin ang dugo. Kakaladkarin ko si Ehi pababa sa kuweba, ikukulong, at gagawing reserve ang pagkain. Isa akong halimaw na kumakain ng tao. Ang nakakatakot ko na, pero bakit hindi man lang natatakot si Ehi? Baliw. Saan ka makakahanap ng halimaw na ganyan kaganda at nakakabihag ng puso? Isa pa. Sino ba namang matatakot sa taong gusto niya? Tsaka, ay, kanino bang cute na halimaw to? Napakaganda at ang sarap mahalin. Parang may mga paputok na sumasabog sa isipan ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Dog. Siyempre, kay Ehito. Matagal kong pinili ang mga to, walang kahit anong kagat ng insekto. Alam mo ba, Ehi? Lumabas ka ng ganoong kaaga para lang maghanap ng prutas. Matako ka ba? 3 beses sa isang araw tayong pinapakain ng pagkain na lasang-lason. Dahil hindi mo na talaga makain yon, syempre kailangan kong lumabas para ihanap ka ng pagkain. Tingin mo ba, masyadong marami akong kinakain? Ayos lang kahit marami kang kainin. Ako ang asawa ni Ahi. Dapat lang naalagaan at buhayin kita. Ang lalaking to, hindi ko magawang magalit sa kanya kahit gusto ko. Ahi, pakipunasan din ang kamay na to. Wala ka bang sariling kamay? Hindi mo ba kayang panasan ng sarili mo? Meron, pero hindi kasing linis ang pagpupunas mo. Ang lambot kasi ng mga kamay ni Ahi. Malambot din ang pamunas. At ang gan pa ng hawak mo. Gustong gusto ko. Wala pang gumagawa nito para sa akin noon. Kagabi, sinabi mong nung kasing edad mo pa lang si Chongyang, ay pumasok ka na sa gubat ng nag-iisang puno. May naaalala ka na ba sa nakaraan mo? Wala naman. Hindi ko na matandaan. Minsan-minsan. May mga pira-pirasong alaalang bumabalik sa isip ko. Paano kung maalala ko na ang lahat? At maging iba na ako sa kung sino ako ngayon. Baka iiwan mo na ako, Ahi. Wala akong pakialam kung bumalik man ang mga alaala mo o hindi. Sa buhay na to, sa susunod at sa susunod pa. Sa akin ka lang. Masyado kang mapang-angkin. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto. Mabuti. Ahi. Turuan kitang tumugtog ng plauta. Ayokong matuto. Kahit nga yung kanta tungkol sa talon ng Waxian. Ang tunog ko parang may kinakatay na baboy. Nakakahiya kaya. Kapag natutunan mo to, magagamit mo to para kontrolin ang mga insekto ng Go. Kung sakaling magkahiwalay tayo balang araw, magagamit mo rin to para mahanap ako. Pwede ko rin bang utusan ng mga insektong yun na mangagat ng ibang tao? Pwede rin naman. Sige, gusto ko nang matuto. Ay relax mo lang ang mga daliri mo. Ganyan nga, huwag mong diinan masyado. Subukan mong umiip ng marahan. Inaamoy ko ang bango ni Agio. Bakit? Mabango ba ako? Hindi ang bango kaya. Hindi ko mapigil ang maadik sa amoy mo. Ikaw na guro, mag-aaral ka rin pala. Huwag kang pasaway Guro Agio, mag-aaral akong mabuti. Pero paano kung hindi ako matuto?
Huwag mo akong iiwan kapag madilim na, isang mahinang babaeng estudyante dito sa loob ng silid-aralan. Tapos ikukulong at paparusahan mo gamit ang espada. Tutal. Ayaw mo naman sigurong mawala ng trabaho bilang guro, di ba, Guro Ajiyo? Pahalik nga. Hindi pwede, guro ang papel ko ngayon. Kahit yung malalim na halik, bawal din ba? Bawal ba? Bawal ba talaga? HMM. Tulong, may tao ba dyan? May tao ba? Dumaan ako sa gubat para mamili. Tapos nahulog ako ng hindi sinasadya sa patibong na to. Hinihintay pa ako ng asawa ko na makauwi. Salamat sa inyong dalawa sa pagliligtas sa akin. Ito ang mga prutas na kabibili ko lang. Tikman ninyo. Strawberry. Paanong nagkaroon ng strawberry sa gitna ng masukal na gubat na ito? Nabalitaan ko na 100 taon na ang nakalipas, may dumaang batang mag-asawa rito, at naiwan nila ang mga butong ito. Mahirap itanim ang mga ito, at napakamahal pa ng presyo. Pero paborito itong kainin ng asawa ko. Matamis ito, siguradong magugustuhan ni Ajiyo. Ang dumi naman. Kumain ka rin, ahi. Ying ying. Ying ying, ying ying. Nasaan ka? Ying ying, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, mahal ko. Salamat sa dalawang tagapagligtas natin. Ang tamis naman nilang mag-asawa. Mas matamis pa ba sa atin? Sabi ng binibini, Lan Ying Ying ang pangalan mo. Ako naman si Song Chunming, ang asawa ni Ying Ying. Mabuti na lang nung nasa panganib ang asawa ko kani-kanina lang. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagliligtas sa kanya. Kung gusto mong kumain, hindi ko naman aagawin sa'yo. Bakit ka nagmamadali? Song ang apelyido mo. Oo, tama. Asawa mo siya. Aking tunay na asawa. Saksi ang langit at lupa. Mabuti. Hiling ko ang masaya at mapagmahal ninyong pagsasama, hinding-hindi magkakahiwalay, at magsasama hanggang sa pagtanda. Akala ko pa naman, sa ugali mong yan. Pag-iinitan mo ang ginoong Song na yun. Sa kabaitan at pagiging mahiyain ko ba namang ito, bakit ko naman siya pahihirapan? Yung lalaking Song na yun, ikasal na sa ibang babae. Itinuro na sa akin ni Eiji noon. Ang pinakamahalaga sa isang lalaki ay ang kanyang pagiging dalisay. Ngayong wala na siyang kalinisan. Hinding-hindi na siya magugustuhan ni Eiji. Iba ako. Malinis ako. Ako yung tipong itatakas ni Eiji pauwi at aalagaan ng parang isang mamahaling kayamanan. Tama. Sa akin lang siya pwedeng maging matalik na malapit at walang sino man ang pwedeng umagaw sa kanya. Ikaw talaga. Huwag mo nga siyang turuan ng mga kakaibang salitang yan. May itinira akong almusal para sa inyo. Hindi kami gutom. Hindi kami gutom. Makinig kayo, may mali sa nayong ito. Nawala ng alaala si Song Chunming. Pati rin si Ginoong Fang ay nawala ng alaala, siguradong may kababalaghan dito. Sarado rin ang lahat ng daan palabas. Nakakulong tayong lahat dito na parang nasa isang bitag. Paano na ito? Hindi naman tayo ganoon katalino para mabilis na mahanap ang katotohanan. Nakakabahala talaga ang dami ng mga nawawala ng alaala. Paano naman nalaman ni Eiji na nawala ng alaala ang lalaking Song na yun? Anong nangyari? Paanong nalaman? HMM. Hindi ba yun napansin ni Eiji? Mukhang disenteng tao si Song Chunhai, pero sobrang tamlay ng aura niya. Nangingitim ang gitna ng kanyang noo at kulang siya sa sigla at lakas. Sa isang tingin pa lang, halatang mahina ang katawan niya at may diferensya ang pag-iisip. Sadyang malawak at malalim ang karunungan ng gitnang kapatagan. Sa pagbabasa pa lang ng mukha, malalaman na. Wala bang ganitong kakayahan ng tribong Miao ninyo? Imposible yata. Syempre naman, napansin ko agad na may mali sa pag-iisip niya. Hindi ko lang sinabi kasi gusto lang kitang subukan. Hindi ko sinabi kasi gusto kitang subukan. Dahil ang galing mong bamasa ng mukha, ahi. Subukan nga natin uli. Anong masasabi mo sa itsura ko? Ay,
Grabe, pambihira. Ang itsura ni Ajiyo, para talagang diwatang bumaba mula sa langit. Ang puti mong buhok, mas wagas pa sa niebe. Ang mga pulang mata na parang takip silim. Ang kutis mong kumikinang sa puti, bagay na bagay sa pulang damit mo. Na parang lumabas ka mula sa puso ko. Lumabas si Ajiyo sa puso ko, kaya may kulang na. Nagkabutas ito at sobrang sakit. Masyado namang pilit ang pag-arte mo. Daig ka pa ng batang 3 taong gulang na nagmamaktol. May butas na ang puso ni Ahi. Sobrang sakit, anong dapat kong gawin? Kailangan ng halik ni Ajiyo para gumaling ito. Ganoon ba talaga kalaki ang epekto nun? Ajiyo, sobra ka na ha. Bakit naman ako naging sobra? Sobra kasi ang ganda mo. Tigilan mo nga ang pagbibiro ng ganyan. Dapat nagmamahalan lang tayo. Sino ba talaga sa atin ang nagbibiro, ha? Mali na ako. Kasalanan ko ito. Kapag nakikita ko kasi ang magandang si Ajiyo, nawawala ako sa sarili ko. Halikan mo lang ako, magkakaroon na ako ng ganang humingi ng tawad. Hindi ko pwedeng ipahalata na madali niya akong makuha sa mga salita lang niya. Pwede naman kitang halikan. Kuya, nandito kami ni Ying Ying para bisitahin ka. Bakit sila na naman? Tuloy pa ba ang halik o hindi na? Mamaya na lang natin pag-usapan. Kung ayaw mo, aalis na lang ako. HMP. Sige, maglaro ka muna dun. Aalis na talaga ako. Oo na, aalis na talaga ako. Ay, bahala na nga, mamaya na lang ako aalis. Hello mga babies, kami na naman ito. Patuloy nating abangan ang kwento ni na Ajiyo at Chuhi.